So sa tingin ko, hindi talaga eksperto kumbaga itong mga tumitistigo so far kung paano ginagamit ang confidential fund at yun ang pinanggagalingan ng mga audit observations na sinasabi nila na puro personal na mga pananaw ng isang tao na ang dapat ginagawa ay nag-audit lamang. Ibig sabihin, hindi naman sila kinuwalify as expert witness on yung expenditure ng confidential funds. Dapat wala silang mga konklusyon na ginagawa na merong maling nangyayari sa paggastos ng confidential fund. Pero ganun pa man, itong last witness ay talagang sinabi niya, walang misappropriation, walang hindi yan ginamit ng word na corruption pero misappropriation or maling paggamit so far silang nakikita sa mga pundong na-audit nila. Sa yung partido na nagko-cross para i-testing yung credibilidad at accuracy ng mga impormasyon na ibinigay ng isang testigo on direct. So dapat yan, hinahayaan mo talagang magtanong at ang tanging objection na po pwede talagang ilabas ay misleading. Ang misleading, dati-rate, ay isang conclusion o isang bagay na ina-attribute sa isang testigo na hindi naman sinabi ng testigo. So dapat yon kapag ang isang bagay ay misleading, mag-object ka minsan at hayaan mo na sumunod ka na doon sa desisyon ng judge or ng presiding officer dito sa Senate impeachment. Ang nangyari kasi, palibasa, hindi gusto ni Lorna Kapunan yung mga nagiging sagot ng auditor on cross object ng misleading, alam niya sigurong hindi naman siya masusustain, pero sinyalis yan sa witness na tumigil ang pagsasagot ng ganyang mga tanong. Kaya sa tingin ko, that's foul. Kasi that is a way of coaching the witness na magbigay ng answer na gusto ng kanyang abogado. Dapat yan, kung talagang misleading yan, minsan mong ilabas yan, sumunod ka na sa ruling ng judge. Pero ganun pa man, bagamat sinubukan niyang i-coach ang witness na kung anong dapat isagot niya, hindi rin siya nagtagumpay dahil lumabas ang mga konklusyon na pinaniniwalaan ng taong bayan. Na so far sa kanyang audit, walang pandarambong, walang korupsyon siyang nakita na ginawang personal ni VP Sara. Ang assessment mo sa nakalipas na, lalo na yung pagbibigay ng testimonya ng dalawang taga-COA attorney, natumbok na ba nila na yung pera ng taong bayan napunta sa bulsa ni VP Sara? Well, ang natumbok na po talaga pag-aasaya sa kaban ng bayan itong nangyayaring impeachment hearing. No? Day 15, ang pinaka-importanteng araw para sa depensa. No? Dahil dito, sinabi nung taga-COA nga na wala pa silang nakikitang pagnanakaw, misappropriation, or paggamit ng personal ng kahit anong pondo ni VP Sara. No? So yan ay napaka-importante. Dahil lumalabas na bagamat may napapatunayan silang mga kahit pa paano mga maliliit na accounting irregularity, itong mga irregularidad nito ay hindi naman po ebidensya ng pangungurakot at nagpapatunay na yung kakulangan sa mga documentation ay hindi rin pruweba na nagkaroon ng mga fictitious na mga operasyon at yung mga pangalan ng mga Mary Grace Piato, bagamat yan ay mga nakakatawang mga pangalan, ay hindi rin patunay na walang tao na tumanggap sa ilalim ng ganyang pangalan. And kung walang additional evidence na ipapakita o ihahain ng prosecution, talagang wala pang napapakitang kahit anong ebidensya na si Inday Sara Duterte ay talaga namang pong nagnakaw, gumamit, at nagkaroon ng personal na benepisyo gamit ang confidential funds o kahit anong pondo ng gobyerno. Opo. Doon po, i-audit nga natin na attorney, yung mga auditor. Nakikita niyo po ba na sapat yung kanilang kakayanan sa pag-audit nitong espesyal na klase ng pondo? Kasi hindi basta-basta itong intelligence and confidential or intelligence fund at yung pinagagamitan nito. Meron ba, tingin nyo po, meron silang sapat na kakayanan? Kasi usaping pang seguridad itong malimit na ginagamitan itong confidential fund attorney. Well, mukhang sila mismo ay hindi bihasa sa pag-audit ng confidential fund. No?
Kaya nga nagkakaroon sila ng mga personal, mga accounting observations na wala namang halaga dahil ang COA, gaya ng Kongreso, hindi naman yan nagsasalita sa pamamagitan lamang ng isang auditor. No? Nagsasalita yan, no, kapag sila ay isang komisyon na nag-render ng final judgment. No? So mukhang hindi nila gamay kung paano talaga ginagamit ang confidential funds, lalong-lalo na kung ito ay related sa national security. No? Kaya nagkakagulo sa kanilang isipan na yung, for instance, kung ang acknowledgement receipt ba ay sapat na bilang patunay na tumanggap ang isang informant ng confidential fund. No? May mga iniisip sila na kinakailangan resibo, pero sa totoong mundo, saan naman kukuha ng official receipt ang mga confidential informant? No? Wala naman talaga silang receipt na may tatak ng BIR. No? So sa tingin ko, hindi talaga eksperto, kumbaga, itong mga tumitistigo so far kung paano ginagamit ang confidential fund, at yun ang pinanggagalingan ng mga audit observations na sinasabi nila na puro personal na mga pananaw ng isang tao na ang dapat ginagawa ay nag-o-audit lamang. Ibig sabihin, hindi naman sila kinuwalify as expert witness on yung expenditure ng confidential funds. Dapat wala silang mga konklusyon na ginagawa na merong maling nangyayari sa paggastos ng confidential fund. Pero ganun pa man, itong last witness ay talagang sinabi niya, walang misappropriation, walang hindi yan ginamit ng word na corruption, pero misappropriation or maling paggamit, so far silang nakikita sa mga pundong na-audit nila. At para ang na-establish din ata, attorney, merong sinubmit pero sa interpretasyon ni auditor, hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Correct. At yun nga ang problema eh. Marami silang mga personal na mga observation, hindi batay sa existing COA rules and regulation, hindi batay sa batas. Pagkatapos, itong day 15, no, malaking-malaking dagok sa prosekusyon, yung 375 million na disallowance na lumalabas ngayon ay hindi pa pinal dahil pa pwede pang maapilayan. At pangalawa, nakabase pala itong kanilang konklusyon na dapat ma-disallow itong 375 million dahil lamang dun sa pagbibigay ng pondong ito sa isang tao na chief naman ng security ng OVP. At kaya maintindihan natin kung bakit chief ng OVP ang tumanggap ng 375 million. And para sa isang buong taon, lumalabas na ang kino-question lamang ay yung quarter 3 and quarter 4 dahil yung quarter 1 and quarter 2 ay okay naman pala ang liquidation. So sa akin, napakalaking dagok yan kung dahil inamin na at least kalahati ng paggastos ng amount na di umano ay subject to disallowance ay fully liquidated. No? So talagang makikita natin na talagang yung expertise ng testigo nakakaapekto sa kanyang konklusyon. Dahil yung conclusion niya na mali na naibigay yung pera kila Chika ay isang personal observation lamang at wala namang batayan sa batas. No? Yan ay isang conclusion na dapat sana ay nakabatay sa batas. Obligado ba si disbursing officer na siya yung pupunta talaga doon? Halimbawa, kasi malimit sa mga pinagagastusan ng confidential fund kung anti-CPP, NPNDF na operation, yung nasa mga bundok, siya talaga magre-release ng pera, siyang magpapapirma ng acknowledgement receipt, attorney. Kasi parang yan yung parang yan kung pagpapaliwanag, hindi pwedeng dumaan sa iba, kaya kailangan siya talaga lang ang pwedeng mag-release ng pera. Tingin ko yan na impractical at saka walang batayan pati sa realidad. No? Kasi kung talagang ang binibili mong impormasyon ay galing sa mga kabundukan, hindi naman po pwedeng asahan natin na si disbursing officer ay akit ng bundok mismo. Siyempre, mga security officers ang bibili ng ganyang impormasyon dahil sila ay may kakayahan na mag-mountain hiking at makipag-usap dun sa mga tao na embedded sa mga kalaban ng ating gobyerno. Doon pa lang sa pag-amin niya na narinig niya sa pagdinig ng kamera, hindi na siya nag-audit ng sa sarili niya. At kung ganyan yung konsepto pala o lohika, si kamera na lang ang mag-imbestiga lahat, mag-audit, tapos siya na lang makikinig, tapos yun na yung pag-audit, attorney. Well, I would go one step further. Kung ganun kanyang basihan ang kanyang audit, buwagin na natin yung COA.
At gumawa na lang tayo ng mga resource persons na mag-audit at yun ang gawin natin conclusion sa pagsasampa ng mga kaso. Fantastic talaga yung pag-amin ng witness na yan on day 15. At sa tingin ko, day 15 is the day to remember dahil ito talaga ang maging basihan kung bakit dapat ma-dismiss lalong mabilis na panahon itong impeachment na ito. Dahil kapag sila ay nagpatuloy pa dito sa kanilang argumento na nagkaroon ng pangurakot sa confidential fund ni Bibi Sara, malinaw na po no, na walang kaebidensya ganyan at yung kanilang pagpilit na ituloy ang paglilitis na ito by itself will constitute graft. Kasi alam na nila na wala namang basihan ang kanilang mga aligasyon, bakit patuloy pa ang paggastos ng pera galing sa kaban ng bayan para nga madiin ang isang tao na malinaw na sang-ayon na sa COA ay wala pong napatunayan pang pagkakamali. Tsaka yung pagkakaiba, kasi halimbawa, ang pinagastusan daw ng para sa reward, kailangan daw ng proof of success na dapat merong nahuli. Yung pagbibigay ba ng pera para makakuha ka ng mga iba't ibang mga confidential activities, kailangan ba talaga na meron kang mahuli? Halimbawa, sa isang event, bibigay mo yung reward. Para maging successful yung event, kailangan may mahuli. O mali lang talaga yung kanilang interpretasyon dito. Kasi parang may tuturing din na reward kung kukuha ka ng impormasyon. Actually, parang magkapareho nga lang yung purchase of information tsaka reward attorney eh. Hindi po ba? Well, salamat at linabas mo yan. Talagang nawindang ako nung narinig ko na kinakailangan merong pag-aresto para patunay na successful yung paggamit ng intelligence funds. Hindi ganoon eh. Kasi intelligence fund ay pangangalap nga ng impormasyon. Kung magkaroon ng pag-aresto at pagkakakulong, di mabuti. Pero mas importante na maiwasan yung maitim na balak ng mga tao na subject ng impormasyon na binibili ng gobyerno. Dahil kung hindi ka gagawa ng hakbang para maiwasan nga yung consummation ng mga maitim na plano ng mga grupo na lumalaban-laban sa ating gobyerno, talaga magkakagulong lipunan. No? Pero sa tingin ko nga, yung ganyang opinyon na kinakailangan ng pag-aresto para patunay na successful ang paggastos ng intelligence fund, yan talaga yung nagpapatunay na hindi niya naintindihan ang anyo ng confidential fund. Dahil kung talaga naintindihan niya, that's information gathering. Yes, the objective is sana may maaresto, sana may makulong, pero ang layunin talaga ng intelligence fund ay maiwasan yung maitim na balak ng mga kalaban ng gobyerno. So sapat-sapat na yan kapag natimbrihan ng gobyerno kung ano mga plano at naiwasan ang kanilang mga maitim na mga plano. Opo. Isa rin sa issue dyan, hindi ba kaya yan hindi ba yan parte na ng trabaho ng nasa security officer? Kasi ito rin yung parang pinalutang nila na yung confidential fund, parang compensation lang din yan sa sa mga security personnel na meron naman yung regular sila na sahod po attorney. Paano ba ma-differentiate yung kakayanan or hanggang saan lang yung kakayanan ng security officer doon pa sa beyond na pwedeng paglaanan ng confidential fund po, attorney? Well, inamin din naman yan nung auditor no, na nagtestigo sa day 15 na in the end, ang VP itself ang magdedetermine kung isang paggagastos ng confidential fund ay angkop sa layunin ng confidential fund at hindi ang COA. Kasi nga, nasa troops on the ground yan, yung kakalap ng impormasyon, ang desisyon kung importante ba itong desisyon na ito or hindi, at yan ay labas na sa katungkulin ng mga COA auditors. Opo. Doon din sa insinuation naman ng kabila, no, na yung pinagastusan, parang ang pinapalabas nila pinagastusan ng confidential para sa mga pagtitipon. Meron pang Christmas party akong narinig doon at iba-iba pang mga pagtitipon. Pero nung inilatag ng depensa, yung nitty-gritty noon, na bago pala yung mismong event, meron ng ginagawang mga confidential intelligence work kung saan doon pinaglaanan po, attorney. Gaano ito kadelikado lalo na sa mga nakikinig at nanonood na hindi nila nakikita yung buong picture, parang hinati lang para pagmukhain na pera ng taong bayan tapos confidential fund ginamit para sa mga pagtitipon, ginamit doon. Pero yun pala, meron pa palang beyond nun, attorney.
Yun nga yung sinasabi ko eh, wag dapat maghihibasok yung mga co-auditors, mga bagay-bagay na hindi nakabahagi ng kanilang katungkulan, lalong-lalo na kung po pwedeng ipahamak nito ang mga confidential informants. Yung paglalatag ng ganyang mga okasyon kung saan nagkaroon ng mga kumbaga mga hakbang na ginawa para makalap ang impormasyon can also reveal kung sino yung taong pinagbilhan ng impormasyon. Kaya sa akin, yung mga bagay-bagay na yan, hindi dapat linalabas. Kasi all you have to do now is tignan. Sino ba nga nag-a-attend ng mga affairs na yon, saan ginawa, at meron ka ng indikasyon kung sino yung nagbigay ng impormasyon at magiging bantayan, hindi lang sa seguridad ng confidential informant, kundi pati na sa buhay nila. Dahil alam naman natin, ang kalaban ng gobyerno, gaya ng CPP-NPA, walang sinasambayan. Patayan diretso ang kanilang kaparusahan. No? Hindi na dumadaan yan sa kahit anong paglilitis. So sa akin, ang mga COA auditors talagang dapat maintindihan ang kanilang trabaho at huwag maghimasok sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga nila naintindihan, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa intelligence gathering. At diretso ba, pwede ituro agad? Halimbawa, mayroong hindi tama sa pag-liquidate, diretso obligado ba na ang Vice Presidente agad yung mananagot? Hindi, no? Kasi nga importante na ipakita bago mapatunayan na merong korupsyon na unang-una ang tumanggap ng pera ay si VP Sara. Pangalawa, ang gumamit ng pera ay si VP Sara. Pangatlo, na ito ay nagdulot ng personal na benepisyo kay VP Sara. No? So far, meron sila napatunayan ng mga kahit papano mga lapses sa resibo, may napatunayan sila nakakulangan ng mga dokumento, pero hindi po yan patunay na naging kurakot si VP Sara at certainly hindi yan patunay na nagkaroon ng pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan or betrayal of public trust. Sa huling bahagi ng Day 15, nagkaroon din ng argumento, attorney, no, patungkol doon sa misinterpretation na ginawa dahil nga yung patungkol doon sa misleading na ang paniwala ng kabila, umamin ang taga-depensa daw na okay ang misleading na mga katanungan, pero binigyang linaw ito ng depensa na ang pinatutungkulan niya na pwede during sa cross-examination ay yung yes or no pala, hindi pala doon sa misleading, no, na timing lang na nung nabanggit yung misleading doon siya sumagot dito. Pero anong masasabi niyo po doon sa dapat na gawi ng mga council ng dalawang partido patungkol po dito sa nagpapatuloy na impeachment trial? Hanggang saan lang ba dapat yung kanilang pagkokomento sa kasagsagan po ng trial po, attorney? Kasi alam natin pag cross, binibigyan talaga ng leeway ang depensa o yung partido na nagko-cross para i-testing yung credibilidad at accuracy ng mga impormasyon na ibinigay ng isang testigo on direct. So dapat yan, hinahayaan mo talagang magtanong at ang tanging objection na po pwede talagang ilabas ay misleading. Ang misleading, dati-rate, ay isang conclusion o isang bagay na ina-attribute sa isang testigo na hindi naman sinabi ng testigo. So dapat yon kapag ang isang bagay ay misleading, mag-object ka minsan at hayaan mo na sumunod ka na doon sa desisyon ng judge, no, or ng presiding officer dito sa Senate impeachment. Ang nangyari kasi, palibasa, hindi gusto ni Lorna Kapunan yung mga nagiging sagot ng auditor on cross, object ng misleading. Alam niya sigurong hindi naman siya masusustain, pero sinyalis yan sa witness na tumigil ang pagsasagot ng ganyang mga tanong. Kaya sa tingin ko, that's foul. Kasi that is a way of coaching the witness na magbigay ng answer na gusto ng kanyang abogado. Dapat yan, kung talagang misleading yan, minsan mong ilabas yan, sumunod ka na sa ruling ng judge. Pero ganun pa man, bagamat sinubukan niyang i-coach ang witness na kung anong dapat isagot niya, hindi rin siya nagtagumpay dahil lumabas ang mga konklusyon na pinaniniwalaan ng taong bayan. Na so far sa kanyang audit, walang pandarambong, walang korupsyon siyang nakita na ginawang personal ni VP Sara. Tsaka kung ang personal na kaalaman at kung meron namang nagawang mali ang inaakusahan, tatayo ang testimonya, attorney, na hindi mo na kailangang ituro pa yung yung maaaring sagot, hindi po ba? Pag mga ganyan lang, pag medyo alanganin ka na naririnig, parang alanganin tayo makonvict itong
Well, yung kanyang paulit-ulit na misleading, na hindi naman nasusustain, at saka yung konklusyon na lumabas, bagamat siya ay, ang prosecution ay nagtangka na supilin, ay patunay na kinikilala ng prosecutor na in the first place, malaking dagok ang cross-examination na nagawa ng depensa doon sa testimonya ng kanilang sariling testigo. So sa tingin ko malinaw yan at nakita ng taong bayan na parang pinagsamantalahan din nung private prosecutor na si Roy Kapunan yung kanyang edad dahil akalain niya matatakot niya itong batang abogado na wag nang ipatuloy yung kanyang ganyang line of questioning, no? Pero lumalabas kasi na bakit titigil yung batang abogado, lumalabas talaga yung gusto niyang palabasin na walang ebidensya ng korupsyon laban kay BP Sara. Opo, attorney, labas lang tayo sa impeachment trial na pagtutuunan ito. 3 times a day itong nagkakaroon ng trial at bago pa man or kahit after trial, marami tayong mga naririnig pa ng mga komento lalo na dito sa prosecution din. Pero ang Pilipinas, lalo na dito sa bahagi po ng Luzon, attorney, binabayo po ng mga pag-uulan. Dala po ng habagat at iba't ibang sama ng panahon. At grabe yung mga pagbaha. Tapos meron pang pahayag ang Pangulo ata, kung di ako nagkakamali, na nagtataka siya bakit nagkaroon ng maraming basura. Wala naman daw noon. Tapos nakita yung napakaraming basura. Tingin mo parang ang pansin kasi ng ating mga kababayan, ito yung real problem mo. Meron kayong nilanan na pondo dito, mas malaki pa. Tapos dyan nakatutok lahat ngayon sa paglaban sa mga Duterte. Attorney, ano masasabi niyo po rito? Well, totoo po yan. Habang lumalangoy ang mga mahihirap nating kababayan sa tubig baha, habang patuloy na nasisira ang tahanan ng maraming ating kababayan at walang nakakain sa panahon ng ulan at pagbaha, ang inaatupag ng gobyerno ay ang paninira dito sa kanilang kalaban ni si VP Sara. Ako, kung matino ang presidente, talagang ititigil na yan kasi yung paglilitis na yan 25 million a day. Sana yung 25 million a day at pagkatapos ng 15 days talagang hundreds of millions lang nagagastos dyan, mapunta na lang doon sa mga proyekto para una-una maibsan ngayon ang kahirapan ng ating mga taong bayan. At pangalawa, ang paglilitis ay dapat laban doon sa mga nangurakot ng pondo at responsable sa katotohanan na lumalangoy tayo ngayon sa tubig baha, no? At syempre, yung mga sinasabi niya na sa nanggaling niyang ganyang karaming basura, yan po ay patunay na inaamin ni Marcos Jr. na sa kanyang administrasyon, yung mga basic government services such as dealing with solid waste ay hindi magampanan. So yan po ay pag-amin na talagang palpak ang kanyang liderato. Kung ikukumpara doon sa mga basura na nakikita sa Dolomite, di hamak na mas marami yung basurang nakita, pero wala tayong ganoon ka narinig na pagtutulig sa attorney. Pero dahil ang Dolomite makonekta sa mga Duterte, grabe yung kanilang pagpuna doon, lalo na sa mga kritiko na dati pa ni sa mga Duterte. Yan ang maganda kasi ngayon ang kalikasan na nagfa-fact check kay Marcos Jr., no? Hindi na dapat magsalita ang kahit sino para depensahan ng Duterte administration. Ang sasabihin na lang natin ng katotohanan, walang ganito mga bagay-bagay na nakita tayo sa panahon ni Duterte at ang diferensya sa panahon ni Duterte, chismis lang ng katiwalian, sibak. Opo. Ano po masasabi niyo po dito sa attorney? Kasi parang ang mangyayari, ang ombudsman na raw ang bahala doon sa flood control. Batay ito sa mga lumalabas na mga balita after nilang mag-usap. Ang Senado naman parang sa ibang mga katiwalian, mga infra siguro. Makatarungan ba ito, attorney? Lalo na ito yung kumbaga pinakasentro nitong mga nakalipas pa na taon. Una, naalala natin 2024 SONA, pinagmalaki yung 5,500. After nung pagmamalaki na may 5,500 na flood control, nag-fact check ang kalikasan, nakita doon na asan ang flood control. 2025, mahiya naman kayo. After nitong 2026, ang maraming napakulong, mga kritiko ng administrasyon. Pero yung masabi natin na involved sa malawakang korupsyon na may kaugnayan sa flood control, wala tayong maramdaman, attorney. Well, yan ang problema kapag ang OMB ay kinikilala o tinitignan ng taong bayan
na isang political officer para sa presidente. Dapat sana ang tinalaga ay hindi politiko, no, para magtiwala tayo na ginagamit lamang ng OMB o ng Ombudsman ang batas laban sa korupsyon para nga malinis ang gobyerno. Pero dahil politiko na napakalapit na kaalyado na tinalaga ng Ombudsman, ang konklusyon ng taong bayan, ginagamit lamang ang batas bilang sandata para supilin ang mga kalaban ng administrasyon nito. At yan naman ang nakikita natin dahil nauna pang makulong yung mga tao na hindi naman nakinabang sa flood control scam, no? Gaya ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor, at yung mga tunay na lumamon ng kabadambayan, lalong-lalo na mga flood control funds, ay hindi pa nakakasuhan, hindi pa nakakatikim na humalik sa bakal na rehas, no? So talagang parang naging inutil ang ombudsman para itaguyod ang kampanya laban sa katiwalian, and ngayon tinitignan siya na instrumento para supilin ang mga kalaban ng Marcos administration. Sa 2027, meron tayong 7.2 trillion pesos na proposed budget, attorney, at possible daw babalik ulit yung sa flood control na pagbabudget. Anong masasabi niyo po dito? Dapat ba na ganito na yung ating pera hanggat wala pa yung kumpiyansa talaga mula sa taong bayan dahil nga dito sa kontrobersya nga po sa flood control, attorney? Well, una-una, kasama na dyan sa 7 trillion na yan ay 100 billion na naman na flood control fund. Para bagang wala na nga naparusahan doon sa mga nauna ng linamon na flood control funds, binubusog na naman ng mga buwaya. Napakalaki nitong pondo ngayon itong budget nito dahil ito ay budget na magpipinance ng kampanya ng mga buwaya sa pagdating na election na 2028. No? At nakakalungkot nga na parang wala nang kahihiyan itong gobyerno nito na humingi ng gano'n na namang mga halaga para makurakot ng kanilang mga alyado, samantalang wala silang pakitang gilas na ginawa na masasabi na at least token effort para nga maparusahan yung mga nangurakot. No? So, happy days are here again at parang wala tayong leksyon na natutunan sa mga nakalipas na mga buwan. Opo, bilang panghuli na lang, attorney, may pahayag po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na meron daw siyang i-endorso na kakandidato for 2028 na magpapatuloy sa kanyang mga proyekto daw po. Sa tingin niyo may bigat kung meron siyang i-endorso? O kasi kung pagbabasehan natin yung naging performance niya sa ilalim ng kanyang administrasyon po, at tingin mo meron na bang tingin mo na magpapawis laban kay VP Sara, talagang pagpapawisan si VP Sara sa 2028 na labanan sa pagka-pangulo? Well, nakikiramay po ako sa kahit sinong kandidato na i-endorso ni Marcos Jr. Dahil ang endorso po ni Marcos Jr. ay kiss of death. Yan ay panigurado na wala siyang kahit anong tsansa na matalo si VP Sara dahil napatunayan na natin na talagang ang Marcos Jr. hindi lang siya sinasabing mastermind ng korupsyon sa ating lipunan, kundi inutil talaga dito sa kampanya laban sa korupsyon at inutil talaga sa pagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan dahil una-una siya ay bangag.